Yata, dahil nakita naman natin sa dalawang performance sa the past 2 games na any of the 2 teams could actually advance and eventually face off against the undefeated SRG. Oh, ito ay magiging isang kaabang-abang na laban na kung saan mamataan natin sino nga ba ang talagang aangat pagdating doon sa gulang factor na pwedeng dalhin dito sa laban. Dahil for the past 2 games, malaki yung nagiging influensya nung mga aura na ginagawa, especially nung dalawang roamers natin in particular na naging isa rin sa mga main discussions or points of discussion doon sa ating kaninang panel. So ngayon, ang isa siguro sa hindi na natin masyadong napapansin kasi nagiging common na siya. Napakadalas na talaga ng mga assassin dito sa matchup na to, pero wait, kamuntikan yon. Hindi ka na. Ito, very, very common or consistent sa dalawang teams na to for the past 3 games. Parating may bardagulan kaagad sa mid. Parating matik may isang uuwi kaagad. Usually kung sinong lugi sa lineup, sila talaga kaagad yung uuwi. And at the same time, agree ako sa sinabi mo this game, this 2 teams, all about aura. Murahan talaga, pero parang nagka-cancel out lang kasi parehong malakas yung aura ng dalawang teams na to Oo nga, yung tantsahan talaga dito ng kung kailan sila aamba at gaganyan, katulad na lang ng naipapakita sa atin dyan. Unang minuto pa lang, kaso ayun lang, tatlo-tatlo agad ang Romespo. Grabe! Soar na naman, ang ganda ng knock-up, tapos nakawigi shadow kill pa rin si Hades doon. Kapalitan naman ang kanyang buhay, 1-for-1 trade, dalawang junglers natin ang una makakuha ng kill. Kakasabi nga lang natin, unang minuto, pagkikita agad at talagang nagkapalitan na ang ating dalawang kupunan. Actually, sa totoo lang, ang tinitingnan ko na lang dito, gaano kabilis o kabagal yung magiging pacing. Kasi sure na ako na kung palitan lang at palitan, mangyayari siya dito sa dalawang teams na to. Nakakatakot yung combo ng Mystic Field tas biglang eventual fracture from Chibi. Napilitan si Curtizy na mag wings by wings, tsaka na rin mapop yung kanyang Purify. So that's a resource down for NIP Flash. And Sorn, zoning out 3 members. Tumama na nga doon yung Dawning Light, pero parang siya ata ang unang tuwa with a wiggy shadow kill. At nakapaglapag pa nga ng Feathered Airstrike at si Curtizy. Yung Dinosaur, huhulihin ulit ni Diablo. 1 more hit left, pero parang hindi na nga ata niya itutuloy. NIP Flash secures the turtle. Yun ang ating Ogi Shadow Kill Retribution combo in action by Hades, by the way, na ngayon ay siya ang humahawak ng ating Hayabusa. So balikan natin yun sa ating naging STC replay. Malaki nga yung naging impact ng Mystic Field, yes, once again. Pero papaano mo madedepensahan yung objective mula sa jungler na hindi mo nakikita, na hindi mo mahawakan. At yun yung naging ganap kanina doon sa objective take between Homeboys and NIP Flash. Pero at least dito naman sa ating bot lane ay parang tahimik lang naman. Yung nangyayari sa dalawang gold laners natin. Naka-pick up na nga ng Skypiercer si Roger kanina Si Vanix kanina nakita natin nag-flash siya dito. Kaya si Nets, of course, syempre magiging maingat muna yan. Si Nets kasi talagang naghihintay muna yan ng mga magiging kasama ng mga mag-engage for him. Pero speaking of engage, okay, kain, hintay ng Dawning Light, palo, Sepat. Ginamit na nga yung Don't Run Wolf King, pati I'm Offended. Makakatakas nga ba? Pero sabi ni Chibi, dyan ka lang. He secures a kill plus the pickups, Hunter Strike. Napakahirap sayawan ng isang Nolan na walang kailangang ibang alalahanin. Sa'yo at sa'yo niya pwedeng ibuhos yung kanyang mga skills, yung mga fractures niya dyan. So walang tipid-tipid na magaganap. At ngayon naman, sabi ng NIP Flash, kailangan niya tayo makahanap tayo ng bawi. Pero maganda na na-anticipate na rin ni Sorn kahit papaano yung mga binabalak nilang gawin. Pero ito nga, may kita at i-go ba? Okay, hindi tumama yung Mystic Field, so wala yung setup from Homeboys doon. Pero si Chibi, again, tahimik lang. Ayan na! Hinapos si Curtizy, pero makakatakas na. Ay! Yung emblem ni Chibi, sulit na sulit! Ito yung naging effective so far na lethal ignition dun si Curtizy kahit na nakapag-purify na rin siya and everything. Whereas yung Warcry though from Hades ay isa rin sa mga tinitignan natin kasi nakakadagdag yun sa threat na meron ng Hayabusa jungler ng NIP Flash. Pero this is a turtle na mapapasa kamay naman ng Homeboys this time. So, kung titignan mo, objective secured, gold na meron, pantay na naman. Pero ito yata magkakaroon ng hindi nga yun lamang pagkakapantay ulit in terms of kill score. Pinantay lang ulit.
Sabi kasi ng, pero tignan natin dito yung instant replay Fracture tumama na nga pero the lethal ignition. Parang kinanta mo Oo. Ha? Anong kinanta ko? Lethal ignition. Nadistract ako doon. Pero looking at the items, I mean, dalawang naka-Sky Piercer for the side of Homeboys. That's Vanix, pati na rin Hades. So expect mo na gusto nila maging aggressive, pero mas agresibo nga dito ang Homeboys against Sword. At the Dawning Light with the final blow onto JPL plus another one onto Curtizi. Grabe yung crowd control at nag-flicker in pa nga dito si Sepat para saan nahuliin si Hades. Pero okay lang sabi ng Homeboys, dalawa naman nakuha namin. Yun yung tanggal nung balance dito. Or yung pagkakapantay-pantay na nakikita natin for the longest time dito sa ating... Imbalance. Oo, yun na yun Imbalance na siya right now. And probably dito ko din makikita yung... isa na naman itong instance na matapang talaga si Curtizi, magpa-farsa to kahit ano pa yung circumstances, pero doon yung paano mo yun papanindigan kung ang kalaban mo ay tipong Homeboys na talagang nag-all in kapag ka nakita ka nila na hindi magdadalawang isip, na talagang i-commit at ibuos lahat, ma-make sure lang na magkakaroon or nailaban nila yung mga teamfights at magkaka-advantage pa nga. So this time naman ay talagang sino naman nang mag-engage prior to the turtle na mga paglalabanan na pareho nating kupunan dahil nandito sila. Pero tingnan mo kasi yung pagharang ni Sorn. Chow yan na medyo binawasan yung durability niya in a sense, pero sa kamay ni Sorn, wala siyang pake. Hero na hero niya to, confident na confident, TPs are out. And I do agree sa sinabi mo about Curtizi na parang sobrang laking risk to pick a farsa up against a lineup that like Homeboys kasi sobrang dali mong pasukin, sobrang dali mong burst down. Katulad ng pag-burst down nila dito sa Turtle, and hindi na nga magko-contest ang NIP Flash. Kasi usually, iisipin mo na ang farsa parang immediate pick up siya sa mga marksman, yung mga Moskov, Nathan. Pero to think na against the Harith na napakalikot pero mamaya na yan. Daming stun talaga. Hindi na nga nakasad ni JPL yung kanyang implosion pero makakuha naman ng kill onto Sword. Hades pumasok na nga doon. Shadow out. That's a kill. JPL kapalit naman ng ni Sword. Roamer for a Roamer. Na Homeboys transitioning dito sa middle lane. Parang mabubutas na nga ata yung middle lane turret ng NIP Flash. At ang sakit ng damage na dito ni Udil Parang timing lang si Udil kanina pero unti-unti na niya naiipon yung isa sa mga magiging sources of damage talaga rito ng Homeboys apart from Nets, apart from Chibi na kung iisipin mo kasi parang yung mas aabangan natin of course yung root na magagaling pero mamaya na yan na naman may kamunti kang laban with the Dragon. Sipa na naman tapos dinala pa nga sa Mystic Field etong si Diablo kaya naman parang tutumba na siya napa-flicker out habulin pa kaya dito ng Homeboys. Ayan na nag-flicker rin na sabi ni Sword palakasan tayo ng aura mas malakas aura ko at tumama pa nga yung Dawning Light doon. Sepat once again flicker in gonna bring down Curtizi and the clash is still not done pero si Vanix pumasok na nga din dito medyo sa lang Mystic Field tumama din naman yung implosion at naipit ng 4 na membro ng Homeboys pero makakatakas pa rin naman at Dawning Light from the last Kage as they secure 4 kills. Nabuhay pa rin si Sepat kahit na napakarami halos 4 yung nandun sa kanya Shadow Kill ginamit pero grabe umabot. Grabe parang lumipad nga doon si Sword tapos nakatakas pa rin kahit binabagsakan na nga siya ng feathered airstrike doon. Ibang kumpiyansa, ibang confidence ang ating nararamdaman from Homeboys na tatandaan natin. Galing pa silang wildcard brigada. Nasaan yung hinihintay pang late game dahil may Xavier? Parang hindi naman ganun yung nakikita natin. Nasaan yung medyo mag-iingat-ingat tayo? Dahil parang mas magiging specialty natin na maghintay na lang ng mga magiging bawi dito sa engages na meron ng side ng NIP Flash. Parang hindi naman natin yung nakikita maski until this point na talagang akala natin mabibigyan at mababawian na si Sepat. Hindi siya tumambatas, may pahabol pang Dawning Light pero ito na naman. Live na ata to, live na nga to. Tapos si Sword nasipa na naman doon si Hades. Pero makaka-shutdown sila konto Chibi pati Sepat. NIP Flash bumabawi ngayon. Pero sabi naman ng Homeboys, kailangan din namin mag-counter-engage dahil nakakill na naman dito si Net na. Ipit na nga doon si Hades. 3-4-3. Udil Nets na lamang ang natitira laban kay Curtizi and JPL. Kamunti ka na yun si Curtizi Nakakagulat kasi after ng instant replay, may nangyayari na pala laban na agad So ito, balik tayo sa replay ulit. So yun, nandito tayo. Siyempre nagkaroon ng unting ambahan kasi magkakaroon ng Lord Objective.
Pero napakakitid nung nakita nating labanan at naging masayang-masaya si Udil sa mga pangyayaring ito. Kasi kung titignan mo ay sakop na sakop yung Mystic Field Oo, yun sa daanan. Yun nga yung sasabihin ko eh. Sabi kanina nila Renmar na yung Ruby, parang sira ng momentum yung Don't Run Wolf King, yung second skill. Mas lalong nakakasira actually yung Mystic Field. Ang dami nating instances na gustong-gusto na magwala ni Vanix pero tatapakan niya Mystic Field. Wala na nga dito at nakuha nga ang homeboy isang Lord. Courtesy ginamit pero look attack! Nakuha pa rin ni Zorn doon si Diablo. Makakapalag ba kaya dito ang NIP Flash? Pulado naman ang mga members ng homeboys. Si Vanix nakawala doon. Sepat ay tutumba. NIP Flash, nahihirapan sila pero unti-unti silang nakakakuha ng mga trades na kinakailangan talaga nila eh. Ito yung point na dedepensa muna talaga ang NIP Flash. There is no other way dahil sobrang kumpiyansa na talaga ng homeboys dito. Hindi na nagiging hesitant si Zorn na mag-commit ng Wave to Dragon kahit kanino niya ibigay. Maski kay Chibi, maski kay Udil, maski kay Nets, meron na sila magiging enough damage para at least ay talagang halos ma-take down na yung mga mahanap dito na members ni Zorn. Pero magiging successful naman ng NIP Flash dito sa pagdepensa or sa pagkuha nung Lord na nagmarcha sa gitna. Pero ito na yung puntong pwede na talagang kontrolin ng homeboys yung mga gagalawang lugar ng NIP Flash. Ano yun eh, kahit kanina, basta maglalatag na ng Feathered Airstrike si Courtesy, may susugod na sa kanya eh. So parang at this point, kailangan nasa ligtas na lugar ka talaga bago mo ma-commit yung mga ultimates mo. Parang kailangan sobrang malalang distansya, amigo, yung kinakailangan ni Courtesy. Kasi kung hindi man si Zorn yung sisipa sa kanya, hindi takot kasi si Sepat mag-flicker rin eh. Di. Worth it sa kanya yung flicker rin. Daytona's welcome. Makain lang niya si Courtesy or si Vanix eh. for the past, for the past few minutes, laging pasugod yung flicker. Sepat eh. Tsaka ni Zorn. Grabe, kung maglaro yung homeboys, parang, ayun o, okay. Natagpuan nila. Ay, no, diba? Papaharap na naman yung flicker doon ni Zorn, tas combination with a fracture. NIP Flash, parang gusto kaagad nila sumagot eh. Napa-conceal, gusto nila mag-retaliate doon. Pero naabangan ng homeboys. Kakasabi mo lang lahat ng flicker, pasugod. Ayan, pinakitaan ni Zorn. Kahit tabi na niya, flicker pa rin. Oo, nandun siya sa may tabing bush. Flicker, dinaan sa gulat para wala nang maging kawala dito si Hades na nag-attempt lang naman mag-balance ulit or magkuha ng trades para sa NIP Flash kasi nga naman yung wave management ay magiging problema especially kapag nakakuha na ng inhibitors dito ang homeboys later on at yung mga nakikita natin talaga na kills or overall gold and yung iba pang aspects ng ating laban all in favor of homeboys so far. Oo, talagang laki ng kalamangan nila. That's almost 5K. Tsaka kung napapansin din natin, iba din talaga yung impact ni JPL sa NIP Flash eh. Kasi parang pag hindi talaga maganda yung laro niya, pag hindi talaga siya makapwesto, hirap na hirap gumawa ng play ang NIP Flash. Ang dami din namang moments na magaganda yung mga huli ni Diablo. Pero kasi yung 1-2 punch kasi yan eh, Ruby Tigreal. Kailangan kumonekta din yung gustong plano gawin ni JPL. So, magiging efficient talaga yung composition na meron sila kapag nagtutugma. Yun siguro yung word. Etong mga gusto nilang gawin na plays against homeboys. But the problem is ay mahirap din kasing mahanap kung saan manggagaling, kung saan pumaporma dito yung homeboys. Kasi ngayon pa lang kung titignan mo na agad sa minimap, both Chibi and Zorn, wala naman sila dito sa may Lord. Eh yung NIP Flash, nandito sila nagtitipon-tipon para sa kung ano man yung mga posibleng mangyari. Pero nagiging maingat ang homeboys. Nag-aabang din sila na may posibilidad na may iba ring plano in mind dito yung NIP Flash. Pero ayun lang kita lahat. Ayan na, nag-commit na nga si Sepat. Ginamit yung Daytona's welcome, mga katakas, pero hindi na nga kakayanin yung damage na binibigay ng NIP Flash ngayon. Pero ang kapalit naman ay buhay ni Vanix. Paparating na nga dito si Zorn, so magiging even ang ating ballgame, 4-on-4. Di ata nila alam kung saan nagtatago. Ayun. Nakita. Ay, pero ito yata kinumit. Pero napaflicker out on si JPL. That's one resource down for NIP Flash. Meron pa namang Fury si Courtesy dito, pati na rin si Udil. Kino-continue pa rin ng homeboys ang Lord na ito at nahanap ni Zorn kung saan nagtatago si Hades. Bingi shadow kill doon. Diablo, hinuli. Yung kaura niya doon. Dawning Light tumama pero nakapag-ano pa rin doon si Zorn. Nakasipa. JPL, hindi na nga nakakayanin. Yung damage na binibigay ng homeboys. Mega kill coming in from Nets. Wiki shadow kill just to bring down Zorn. And that's one member down. Kapalit naman ng dalawang nawala sa NIP Flash. At wala ng Ogi shadow kill para kay Hades. So this will be a free Lord
para sa Homeboys. Kapalit ni Zorn ay dalawa ang natanggal. Doon na members ng NIP Flash, parang at most yung nakita natin na implosion play from JPL was just to protect yung teammates niya. Hindi na siya yung tipong para maghanap ng mga setups, para magbigay sa kanila ng mga tatargetin and eventually mga i-commit. Talagang napipilitan na kayo ng NIP Flash na laruin na lang defensively kung ano man yung mga meron pa sila na kits. Pero right now ay titignan natin paano din nila i-manage in this time kasi ang Lord ay nagmamarcha na dito sa bandang gitna. Mapapansin natin ang gagaling talaga yung setup coming in from Diablo. Tapos tama ka, no, defensive yung nagiging paggamit sa implosion. Pero ngayon, kinakailangan talaga ni JPL makasetup ng tama, right targets. But the problem is, Udel and Nets, they still have their purifies. Kayang-kaya pa rin nila mag-overextend dito as the Lord God bursted down. Yung top lane turret naman ang next target. Sword pumasok na nga at ang kanyang nauli pa doon ay si JPL. Pumasok naman sila doon. Nakakabawi ngayon ng NIP Flash. Sepat, Chibi, Zorn is down but their base has no more inhibitor turrets left. Buhay pa rin ang NIP Flash. At para dun sa labang yon ang nagmatter, hindi yung I am offended. It's the don't run Wolf King para kay Diablo. Doon napigilan, naawat yung magiging follow-up para talagang nakapag-focus ang NIP Flash na pag-punish kay Zorn and everything went downhill for Homeboys magmula dun sa moment na yun. Pero mahanap yata nila si Nets mag-isa dito sa taas! Buong barkada, hinahabol nga doon si Nets. Curtisi, ginamit na kayong feathered airstrike. At parang tutumba na natin siya sa kamay ng NIP Flash. Ito na yung sagot na hinihintay ng NIP. What a defense para dito sa NIP Flash. Naghintay lang talaga sila, hindi sila nag-engage. So for Homeboys, ang magiging tricky ngayon ay talagang saan mo pipiliing i-commit yung mga laban mo, yung mga hahanapin mo, especially if ikaw si Zorn. Kasi meron kang kailangang isipin, nandiyan na lagi available si Diablo para talagang maging tulong or alalay dito sa kanyang mga kasama and maging tagapagpigil ng kung sino man yung mag-engage. Honestly kasi, wala namang parang super magko-commit doon sa backlines apart from Chibi na talaga magbababad such as usual, let's say, for Curtisi. Pero ito na naman, may hinahanap sila. Winter Crown, ginamit na doon. Touch yung Winter Crown, pero masyadong marami kasi doon yung NIP Flash. Look at that! Hades! First death ni Udel sa kamay ni Hades. At ngayon, NIP Flash naman. Ang parang may kalamangan dahil gusto pa nga nila pumasok dito. And in 20 seconds, pwede mapunta sa kanila yung Lord. Ngayon lang natin nakitang nagka-access ang NIP Flash kay Udel doon sa backlines ng Homeboys. Kasi hindi naman talaga naka-formation doon yung Homeboys nung nangyari yun. Binigla ng NIP Flash yung laban nung nangyari yung nakita natin na pick-offs prior to this Lord. Na by the way ay napaka-importante. Kasi talagang hindi makakaangat ng sobrang Homeboys na nakuha pa si Chibi dun sa taas! Kung napansin mo lang, kakabili lang niya ng Blade of Ephesus bago niya patayin si Udel. Tapos ngayon, bago niya patayin si Chibi, sulit na sulit ang bawat item na meron ngayon. Etong si Hades. Hindi ka na yung Dawning Light, pero sabi ng NIP Flash, wala na kaming inhibitor. Nakita mo yun? Ano yung nangyari? Lumipad yung mga butterfly from afar nung Wishing Lantern. Oo. Nakakatuwa naman yung mga butterfly natin. Malayo yung kayang liparin. Ang galing kay Udel. So, ibig sabihin, ganun nakataas yung damage ng Dawning Light. Kaya na ma-activate yung ng isang hit lang. All the way from the base. Umabot yung mga paru-paro sa kanilang face. Pwede. Okay na. Pwede. So, ngayon, Homeboys naman ang mapipilitang dumipensa. Although meron kasi lang kalamangan in terms of turrets, this Lord is very crucial dahil napakahirap na ito patumbahin. And with the power spike na meron ngayon ng NIP Flash, Hades naman. Nakakabigla ka naman! Nakakabigla ka naman, Hades! Pwede bang Chill ka lang. May sinasabi pa ako. Pwede bang hintayin natin yung Lord? Chill ka lang. Dito lang natapos yung sinasabi namin. Ayan na. Hindi, nakalimutan ko na Sige na, balik na tayo dito kasi yung Lord nagmamarcha na dito sa bandang itaas natin. At si Chibi ay manggagaling sa likod. Ano kaya ang pinaplano ngayong gawin ng Homeboy? Si Curtisi ata yung target! Ata yung target dito at tutumba na nga itong si Kurt. So that was a successful plan for Homeboys, pero ang sagot ni Hades doon ay kukuha kami ng inhibitor turret sa baba, pati na rin sa taas. Ayun na naman. Even out na naman yung ball game natin, Brigida. Napakadikit talaga ng laro. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga paru-parong nakikita ko. Oo, sa Wishing Lantern. No? Lumilipad talaga Pero dahil doon sa ginawa ni Chibi, ay napigilan pa yung magiging dire-diretso sanang
siege na gagawin ng NIP Flash. So, Grabe ang close, Bre. tuloy pa rin ang laban natin. Para dito sa game number 3, wala pa rin may klarong posibilidad na humawak nung ating match point. Oo, tsaka tignan mo, tag-isa na lang ng inhibitor turret. 18-17 yung score, dikit na dikit. NIP Flash may onting gold lead, pero dumadating na tayo sa punto na hindi na Grabe yun matter. ka. Buy and sell na lang talaga. Alam mo, honestly, ito talaga yung matchup din. Ito talaga eh. Ito talaga eh. Grabe yung, Ito na laro. grabe yung damage dealt ni Odil. Sobrang taas na kung titingnan mo yung items niya ay sapat na yung paliwanag kung bakit. At ano pa siya rito, naka Winter Crown. So, may chance na kahit mahanap siya rito na NIP Flash, kung hindi sila maging aware, ay magkaroon pa ng chance ang homeboys na makapag-outplay or makabawi talaga kontra dito sa mga members ng NIP Flash. Pero tingnan muna natin yan dahil so far ay sobrang ingat ng dalawang nating kupunan. Lalo pa at meron tayong makikitang Lord in just 20 seconds. Pero base sa pwestuhang ginagawa nila, mukhang ibang gustong maging daanan o entry point ng homeboys para mamaya. Again, homeboys known sila for being a risky team. Always wanting those 50-50 skirmishes na kahit sinong may kalamangan, malakas ang loob nila gumawa ng play. Pagtingin nila yun yung kailangan nilang gawin para manalo, gagawin nila yon. Kaya naman si Sorin umaamba na dito. Hahanap ng target. Maraming pwedeng potential target. Either Curtizy, Vanix, or Hades. Oh, kinakabahan nga ako sa lugar ni Hades eh. Oo nga eh. Buti lang at si Sepat daw ang kanilang nalagay doon sa gilid. Kasi kung iba pang miyembro yon ay baka nahanap at nabigyan na siya ni Hades. Pero ito na, nandito na yung Lord. Yan si Curtizy. Kinakailangan mag-ingat dahil nandiyan si Sorin Chichibi. Hindi naman niya dadaanan kung saan nagtatago yung dalawa. Pero baka si Vanix yung baka si maging Vanix target eh. Baka si Vanix eh. Ini-mini mo eh. Nakatago naman si JPL though. So, magiging risky rin na magpakita basta-basta. Pero si Ay, nag-aamit ang galing! At parang si Sorn, pinigilan yung implosion play doon. Pero nandiyan naman si Diablo with I'm offended play, makapa-flicker out. Vanix, hinahabol na nga, pero nakakalmot siya pala ay si Sepat. Makakataas naman si Sorn, Mystic Field na doon. JPL, nagpop yung kanya immortality. Nakakain pa nga si Sepat na dito, nas welcome. Dalawa katutong pa sa NIP Flash! And the risky play from Homeboys, the patience is worth it! buhay pa rin ang posibilidad at yung mga nag-cheer for our Malaysian representatives. Curtizy, grabe naman ang tapang dito. Nag-wings by wings sa bandang harapan. Pero mukhang ise-secure na ng homeboys ito. At hindi na hayaang makalapit pa yung ibang mga miyembro. Pero si Sorn may conceal. Gusto pa yatang maghanap ng laban. Uy, nakatikim ng Hindi donut. na umabot. Pero yung paro-paro umabot. Okay, yung para-para umabot. Umabot, okay. Long distance kasi yun eh. LDR. Oo. Long distance. Hindi ko na alam. Wag na. Ayan na. Pero okay, back to the ball game. Homeboys, na-secure nila ang Lord. Kung babalikan natin kung ano ba nangyari sa play na yon, it all started with the patience of Chibi and Sorn na kahit ginamit na yung pailaw ng NIP Flash at nalaman kung nasan sila. The heads up play from Sorn na gamitin yung Way of the Dragon para hindi makapag-setup doon si JPL ng kanyang implosion play was more than enough. Plus the follow-up coming in from Sepat na Daytona's welcome na gamit niya. Kaya naman na-disrupt talaga ang NIP Flash at eto na nga ang Lord. Ready nang pumasok sa base ng NIP. No Magic Sentry can stop homeboys from getting and doing what they want. Nag-Iman Fandel na pero na-burst down si Curtizy doon sa may gilid! Kasi pumakot si Hades pero ginamit na natin dito yung Summon Force. Vanix na wala na nga dito sa picture and Homeboys on an onslaught ngayon. Vanix, look at Nets! Napakasakit na nga doon pero makakadepensa pa rin naman. Chibi, Nets na wala na pero sabi ng Homeboys, 2-1 na! Match point for Malaysia. Home